Alam mo yung pakiramdam once ma-observe mo kung paano ang lahat ay may kanya-kanyang bahagi sa iglesia. Mapapaisip ka na ang dami talagang ginagawang mabuti ng Lord. Ramdam talaga yung galaw ng pagmamahal niya sa lahat ng paraan. It's not really about the place, but it is still a home I want to care for dahil dito ako pinapalago ng Panginoon. Kaya, paano pa nga ba ako makakatulong sa burden para sa tahanang to? Meron tayong kapatirang bayanihan. It's our pledges every first Sunday of the month saved for our worship center's financial burdens. Para kay Lord at sa gawain niya to. After all, our giving should always be because we love the Lord Jesus. Kaya maliit man o malaki ang ating maibigay, kung lahat ay nagtutulungan, ito ay magiging makabuluhan. Join us in giving every first Sunday. Bayanihan tayo para kay Lord at sa kanyang iglesia. Good morning, church, and welcome po to Eastern Light Ministries. Palakpakan naman po natin ang Panginoon dahil tunay po siyang mabuti at tapat sa ating kalagitnaan. And I hope po na ang bawat isa po sa atin ay nasasabik na siya'y papurihan at sambahin. Ay inaniyahan ko po ang lahat na tumayo. Sama-sama po natin siyang aawitan. At alam ko po na marami po sa atin ay iba-iba po ng pinagdadaanan sa bawat araw. And sa oras pong ito, kahit na po meron po sa atin na minsan nahihirapan po na lumapit sa Panginoon or minsan ay wala po doon yung emosyon po natin. But despite that po, di po nagbabago yung katotohanan na ang Panginoon ay karapat-dapat pa rin pong sambahin. Kaya po sa umaga pong ito, I pray that we find the joy and seek the Lord with all of our hearts dahil siya po ay karapat-dapat. At higit pa po sa mga pagpapala o anuman pong binibigay sa atin ng Panginoon, atin po siyang hanapin at ibigin ng tunay po sa ating mga puso. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa pribilehiyo, Lord God, na lumapit po, Panginoon, na sama-sama sa inyong harapan, Lord God. Father, we know, Lord, that we are not worthy, Father, to even bow down at your feet, Lord. But thank you, Lord, for our Lord Jesus Christ, that we are now freely and can boldly come to you, our Father. Aming Ama, wala po kaming ibang ninanais at hinahanap kundi ang aming Panginoong Jesus. Ang makatagpo ka, ang maranasan ka, Panginoon, sa lugaring ito, aming Ama. Ang marinig ang inyong tinig, Lord God. Remove every encumbrance, Lord, every distractions in our hearts, Lord God. Alang kayo lamang po, Lord God, ang maghari sa aming mga puso, aming Ama. Na kami po, Panginoon, ay i-lead niyo, Father, by your Holy Spirit, Lord, into prayer, into worship, into praise to a God like you. A God like you, Lord Jesus, that's so good, that's full of love, aming Ama. Maraming salamat po, Panginoon, sa kapahingahan, kagalakan, kapayapaan na nararanasan namin sa inyong piling, Lord God. Kahit, Panginoon, inaalay po namin sa inyo ang buong puso at isip at ang aming buong buhay, Panginoon. Hindi lamang po sa umagang ito, Panginoon, kundi sa bawat oras na nilikha mo, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas na pagsamba at papuri. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Let's sing with all of our hearts to Him. Come on, church, let's clap our hands and sing joyfully to the Lord. Because of grace, a part of your great plan, we have come to seek your face, not the wonders of your hand. And yes, we need your touch, but you've given us so much that we just want to thank you for all you've done for us. We come to bless your name, King of kings and Lord of lords. We've come to give you praise. You are the one that we adore.
you have done. There is none like you, so faithful and so true. And we just want to thank you for all you've brought us through. Thank you, Lord. We've come to bless your name, King of kings and Lord of lords. We've come to give you praise. You are the one that we adore. Oh Lord, cleanse our hearts with fire and fill us with desire for your cause, for your presence in our lives. We've come to bless your name, King of kings and Lord of lords. We've come to give you praise. You are the one that we adore. Oh Lord, cleanse our hearts with fire and fill us with desire for your cause, for your presence in our lives. We worship you, Lord God, and we bless your holy name, Lord Jesus. From the rising and the setting of the sun, Lord, you are worthy of all praise. You are above all nations, Lord Jesus. You are above everything in this world, Lord God. We praise you, we glorify you, we honor you, and we bless your name. Come on, church, let us bless the name of our Lord Jesus. We've come to bless, to bless, to bless, to bless your name, King of kings and Lord of lords. We've come to give you praise. You are the one that we adore. Oh Lord, cleanse our hearts with fire and fill us with desire for your cause, for your presence in our lives. We've come to bless your name. We've come to bless your name, King of kings and Lord of lords. We've come to give you praise. You are the one that we adore. Oh Lord, cleanse our hearts with fire and fill us with desire for your cause, for your presence in our lives. Bless your name, O Lord. Maraming salamat po aming Ama sa presensya mo, Lord Jesus. You are so, so great, Lord. Aming Ama, thank you for everything you've done in our lives, Lord Jesus. For your grace and your mercy and your love. Thank you for your goodness, Lord. Thank you for your mercy. Thank you for your grace. Thank you for your blood that's made a way to come into your presence and glorify your name. Lord, I stand amazed at what I see. Great is your mercy toward me, your loving kindness toward me, your tender mercies I see day after day. Forever faithful to me, always providing for me. Great is your mercy toward me. Great is your grace. Your promise
2,000 generations, your covenant will stand, showing grace and mercy to those who fear your name, establishing your righteousness and praise. Great is your mercy toward me, your loving kindness toward me, your tender mercies I see day after day. Forever faithful to me, always providing for me. Great is your mercy toward me. Great is your grace. Great is your mercy toward me. Your loving kindness toward me. Your tender mercies I see day after day. Forever faithful to me, always providing for me. Great is your mercy toward me. Great is your grace. Great is your mercy towards me. Great is your grace. Great is your mercy toward me. Great is your grace. Lord Jesus. Thank you, Father, for your Holy Spirit, Lord, that moves within us, Lord Jesus, for filling us with your holy presence. Lord God, you are our everything, our healer, our provider, our Lord and our God. Spirit of the living God,
aming Panginoong Jesus at Espiritu Santo. Maraming salamat po, Panginoon, sa kadakilaan mo, O Diyos. Thank you for your goodness. Thank you for your love. Thank you for your mercy and your grace, Lord Jesus. And thank you for our Lord God, our Lord Jesus Christ. Aming mamaluwalhati ka sa aming kalagitnaan. Wala pong ibang pangalan na sasambatin, kundi ang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Pagkat ikaw lamang ang karapat-dapat, Panginoon, sa lahat ng pagsamba at papuri, aming Ama. Lord God, thank you, Lord, for being our Father. Thank you, Lord, for being our friend. Thank you, Lord, for being our Savior, our everything, Lord God. Aming Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa kagalakang makapiling ka at maranasan ka sa aming mga buhay, Lord God. Lord, wala na nga po kaming ibang hahanapin pa. Wala na po kami ibang nanaisin ng higit sa iyo, Lord God. Punuin niyo po ang aming puso, Lord God, ng inyong banal na Espiritu, Lord God. Naaayon po, Panginoon, sa inyong mga naisin, Lord God, para sa aming mga buhay, Lord. And that is to glorify your name, to glorify our Lord God, who is worthy of it all day and every day, Father God, of our lives. Aming Ama, dalangin lamang po namin, Panginoon, na hindi po dito matapos ang aming pagsamba, Panginoon. Punuin niyo po ang aming mga puso, Lord, ng pag-ibig sa inyo, ng kagalakan, Lord God, ng paghanap sa inyo, Lord Jesus. Lord God, kayo po ang unang umabot sa amin at unang umibig sa amin, Lord God. E marapat lamang po, Panginoon, na tugunan po namin ng pag-ibig rin, Panginoon, para sa iyo, Lord. And even that love, Father God, comes from you, Lord. Wala nga po kami ibang pagmamalaki, Panginoon. Pagkat sa inyo nagmumula ang lahat, Lord God. And nais po namin ibalik sa inyo ang lahat, O Diyos. Ang lahat na papuri, pagsamba, karangalan, at kadakilaan. Tayong sa pangalan mo lamang aming Panginoong Jesus. Lord God, sa inyo po namin pinagkakatiwala ang gawain ito, Lord. Kayo po, Panginoon, manguna sa amin, Lord. Fill us with your Holy Spirit, Father. Teach us in everything that we do, Father God. Lead us, Lord God, into your presence. Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo. Aming Ama, mahal na mahal ka namin, Panginoon Jesus. Lord God, we bring you back all the glory, all the honor, and all the praise. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we all pray. And everybody says, Amen and Amen. We may all now be seated po and listen to the Word of God. Good morning po sa inyong lahat. As we, I always said to you that we are living in the last days, and before and everything else, sa lahat ng bagay, ihanda po natin ang ating mga sarili. Itong linggong ito ay puro patay po ang pinuntahan ko. Apat siguro. Mamaya mayroon pa isa. May mensahe ang Panginoon sa atin. Friends, we are living in the last days. At bawat patay na puntahan ko ay nanghihinahin ako sa mga buhay. Ang iba na buhay ng 80, 90, pinanganak, walang napala sa buhay, hanggang dumating ang kamatayan, wala rin. Kaya niloob ng Panginoon na talakayin natin ang aklat ng Ecclesiastes upang ituro sa atin ang tunay na kahulugan ng buhay. Kasi nanghihinayang po ako eh. Lalo, pag nakikita ko yung taon patay, sabi ko, sayang. Ilang taon siya nabuhay? 90 ay, sayang. Itong isa, 80, sayang na. Walang nangyari sa buhay. Yun ang sinasabi po ni Haring Solomon. Maaaring makamit mo lahat ng pera, kayamanan. Pakikinggan mo talaga eh, kasi si Haring Solomon ay naranasan po niya. Siya po ang pinakamayamang tao ng kanyang kapanahunan. Pinakamatalinong tao ng kanyang kapanahunan. Pinakamaraming asawa ng kanyang kapanahunan. 700 ang kanyang asawa,
300 ang kabit, concubine. Pero sabi ni Solomon, hindi pa rin ako masaya. Siyempre, papakinggan mo ito. Kasi minsan, akala ng mga ibang tao, lalo na yung mga lalaki, akala nila, pag dalawa asawa nila, mas masaya sila. Pakinggan mo si Solomon. Hindi lang dalawa asawa. 1,000 yung babae niya, hindi siya masaya. Kasi may hinahanap. Pag Christian ka, hindi mo hahanapin ang physical na kaligayahan. Kundi ang tunay na panawagan ng Diyos, ang kakontentuhan ng tao ay hindi nakasalalay sa asawa, sa material, sa pera, sa pagkain, kundi kapag ang puso mo ay pinuno ng Diyos ng kanyang sarili, doon ka lang makukontento sa buhay. Doon ka lang totoong liligaya. Yung po ang pangunawa ni Haring Solomon. Kaya sa kanya sa chapter 12, ang conclusion niya, nagsisimula pa lang tayo, may conclusion. Sabi ni Haring Solomon, ang conclusion ko, matakot ka sa Diyos at sundin mo lahat ng kanyang kalooban. Yun lang ang buhay. That is why Ecclesiastes is a very frustrating book to read because it keeps bringing up problems. Nagbibigay ng mga problema, but it doesn't really help you with any solution. Problema pinapakita niya, walang solusyon. Kasi walang solusyon sa ibabaw ng lupa sa lahat ng problema. Kaya sabi niya, those who live under the sun. Pag sinabing nabubuhay sa ilalim ng araw, nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Kahit anong problema ka, walang solusyon. And then he again concluded that it is only God. We must live above the sun. Diyos lang po talaga ang solusyon sa lahat ng problema ng tao. Ang ganda nung kanyang paliwanag. Sabi ho niya, what good does it do to become rich because you will die and your children will spend it all? Ano papala mo? Ipon ka ng ipon ng pera. Yung mga kayamanan mo, paghahati-hatian ng mga anak mo, sila ang lulustay niyan. Wala ka rin mapapalas. Kaya sabi niya, all is vanity. Walang saysay ang buhay. One of the best way to understand the book of Ecclesiastes is to see it as the transitional book from the idea that we can live our lives well enough to be accepted by God to the understanding of the futility of human effort. That no matter how hard we try to do the good things, we'll end up somehow in there messing it up. Kahit anong pagsusumikap natin, wala po tayong mapapala. That's why life is filled with teaching moment. Kaya kita natin yung mga ibang tao, ang yayaman, wala rin katuturan. Ang yayaman, ipon ng pera, kahit sa masamang kaparaanan, wala rin mapapala. Iba namamatay, ay sabi ko, sayang. Kasi sa Biblia, pag nakita natin ang mga mananampalataya na mamatay, talagang humahanga tayo, hindi na sayang ang kanyang buhay. Dahil ginugo niya ang buhay niya sa Panginoong Jesus. Yun po tayo. But winning that wealth, business, education, material gain is not the Christian definition of success. Hindi ho yun. Ang tagumpay po sa atin ay hindi po nakasalalay sa pera, sa edukasyon, o sa katalinuhan, o sa negosyo. Para kay Solomon, ang tagumpay ng Kristiyano ay nakasalalay sa relasyon niya sa Panginoong Hesus. Nakasusunod ba tayo sa kanyang kalooban? Kaya instead, doing justice, loving mercy, and walking humbly with our God. Friends, character matters. Nothing, no matter how unhip that sound. At paano tayo, how can we live a full life or living the life in the fullness of God? Let us read the word of our Lord Jesus Christ in the book of John chapter 10 verse 10. Ito ho ang hangarin ng Diyos that we should live our life to the fullest. John chapter 10 verse 10. Jesus said, "The thief cometh only to steal, to kill, and to destroy." The thief here is Satan. Siya ang magnanakaw, pumapatay, at winawasak ang ating buhay sa paraan ng napakaraming paraan. But here is now the good thing. Jesus said, "But I have come that you might have life and
have it to the fullness of life. Ang buhay, ang gusto ng Panginoon ay ang ating buhay, isang buhay na punong-puno ng kabuluhan galing sa ating Panginoon. Kaya pag nakakakita ho ako ng tao na mamatay o patay na, nakakahinayang. Sabi ko, sinayang niya ang 90 anyos. Sinayang niya ang 70 years. Sinayang niya ang kanyang buhay. Lalo na kapag ang namatay, hindi Christian. Minsan nga, Christian na, wala pa rin nagawa. Hindi ho siya nabuhay to the fullness that God had promised. That's why Jesus Christ said, I have come that you might have life and that you have it to the full, or to the fullness. We must live a full life, isang buhay na makabuluhan. Kaya ito, siyempre, ang Ecclesiastes talaga ay ituturo sa iyo kung paano harapin ang kamatayan. Bihira po ito. A lot of people are preparing how to live, but a few people are preparing how to die. Wala naman sa atin naghahanda kung paano mamatay. Lahat tayo naghahanda kung paano mabuhay. Hindi nila nakuha ang mensahe ng Panginoon. To live is Christ and to die is gain. Nasabi ng Panginoon, why? Kasi po sayang ang ating buhay. Kung hindi natin kinabubuhay ang layunin at kalooban ng Diyos, sayang lang ang mga ilang taon na ating ginugol, nahirapan pa tayo. Kaya ang buhay, wala naman sa patagalan. Look at John the Baptist. Napakaikli ng buhay niya. Pagkatapos niya introduce ang Panginoon, kinuha na siya ng Panginoon right away. Wala ho ito sa pahabaan. Ang mahalaga ay makabuluhan ba ang ating buhay? Malungkot ang mensahe ng Ecclesiastes, pero punong-puno ng tagumpay. It teaches us how to face death. Tayo ba ayaw basahin ng Ecclesiastes? Paano ko haharapin ang kamatayan? Pag hindi binasa ng tao to, ang tao inaharap ang kamatayan sa pamamagitan ng pag-iimpok. Sabi nga ni Solomon, ay walang kakwenta-kwenta yung ambition mo. Ipon ka ng ipon. Paghahati-hatian niya ng mga anak mo, gugugulin nila sa mga walang kakwenta-kwentang bagay na pinaghirapan mo. Huwag yan ang maging goal ng bawat isa sa atin. Friends, the Bible says in Philippians chapter 2, verse 10, we are God's workmanship, created in Christ Jesus, to do the good works that God prepared beforehand for us to walk in. Philippians 2:10. Workmanship. May nakalatag talagang layunin ang Diyos sa ating buhay upang gumawa tayo ng mabubuting bagay na inihanda ng Diyos sa atin noong pamang una. That's why every Christian should always look upon the plan of God. Pagising pa lang sa umaga, ang prayer natin, Panginoon, salamat sa bagong araw. Narito na naman ako, Panginoon, dahil sa iyong biyaya. Pero Panginoon, dapat po, Lord, tulungan po ninyo ako. Nasaan niyo man ako dalhin, gawin niyo akong pagpapala. Gawin niyo akong daluyan ng inyong pag-ibig sa mga taong aking kakaugnain. Yun na po ang nilagay ng Panginoon sa atin. Because we are friends, the Bible says, as God had promised to Abraham, I will bless you and you will be a blessing unto others. Kahit saan ka pumuntang bahay, dapat pagpapala ka. Dapat hindi ka nagpapabigat sa kapwa mo. Kahit sinong taong kausapin mo, dapat blessing ka. Natutuwa ang tao sa iyo. Hindi ho tayo nagpapabigat. Hindi tayo nagbibigay ng problema. Tayo po ang naglulutas ng problema. That is the promise of God to Abraham at inilipat sa atin to according to Galatians chapter 3. Lahat ng pangako ng Panginoon kay Abraham ay naisalin po sa atin. Just over the next rise, just around the next corner, lie those good works that always planned for us by God. Friends, layunin ng Panginoon na magawa natin ang kanyang kalooban. Doon po nakasalalay ang fullness of life. Habangan ng buhay natin, hindi naman natin nagawa yung pinagagawa ng Diyos. Wala ring saysay ang ating buhay. That's why the difference between an average people and achieving people is their perception and response to the failure.
Nothing is great in the beginning stages when God first start working in man's life. Diba? Philippians chapter 1 verse 6, He who began a good work in you will perfect it until the day of our Lord. Friends, siya na nagsimula ay lulubusin niya. Pero, ang kondisyon po rito, pag tinuloy-tuloy natin, if we allow God to work with us. Kung ibibigay natin ang ating buhay sa Panginoon ng totoo, ipagpapatuloy niya ang kanyang sinimulan. Pero pag hindi po natin ibibigay, hindi po makagagawa ang Diyos sa atin. May layuning hanapin ang paraan ng Diyos sa buhay, hindi lamang ang umasenso o yumaman. Kasi iyan ang madalas na pangarap ng mga tao sa sanlibutan. Magpayaman, umasenso, magtagumpay. But hindi ho yun. Pag sinabi ni Lord that I have come, that you may have life and that your life might be full, kapuspusan, magawa ang kalooban ng ating Panginoon. I thank you. Pag nakikita ko na bumubula na bibig ko, binibigyan na ako ng tubig. Ay, sabi ka, brother, last week po, pinag-aralan po natin last week, there are many ways God speak to us. Maraming paraan ang Diyos nagsasalita sa atin. Through the prophet, through our Lord Jesus, through the Holy Spirit, through problems, suffering, and so on and so forth. Even nature, God can speak to us. There are endless ways by which God shapes our soul through problems, suffering, and weakness. Kaya may mga problema ho tayo, inaayos po ng Panginoon ang ating buhay. Friends, great men are made in stages, not overnight. Inaayos tayo ng Panginoon sa ating puso, sa ating buhay, sa lahat. Kaya binibigay ko sa mga tao lagi, huwag natin kakalimutan ang Ecclesiastes, facing how to face death. Siyempre, nakalagay din doon, how to face life. For example, in the book of Ecclesiastes chapter 3, verse 1, kabisado niyo ho ito. Minsan kinakanta nga ho natin ito. There's a time for everything. For everything, there is a season, a time for every activity under heaven. Sinabing under heaven, over the earth. A time to be born and a time to die. Whether you like it or not, pag pinanganak ka, mamamatay ka susunod. But that is, the Bible says, He called it, there is an appointed time. As Hebrews 9:27 says, it is appointed unto man to die once. Appointment, ang kamatayan po, appointment po yan. Hindi natin alam kung kailan, una-una lang po yan. It is appointed unto man to die once. But after that, judgment. Appointed po yan. Sabi nga ni A.W. Tozer, lahat po ng buhay natin ay nasa proseso ng kamatayan. We are all in the process of death. Habang tumatanda tayo, pahina tayo ng pahina. Pakuba ng pakuba. Why? Because we are in the process of death. The problem is, can we face death according to God's perspective? Kaya maraming tao hindi handa. Kala nila mahabubuhay pa sila matagal. But the Bible says, for everything there is a season, a time for every activity under heaven, a time to be born, and a time to die. A time to plant, a time to harvest, a time to kill, and a time to heal. A time to tear down, and a time to build up, a time to cry, and a time to laugh. Puro kabaligtaran lang. This is now, friends, the cycles of life. Pag tinuloy-tuloy natin, may panahon ng kapanganakan, may panahon ng kamatayan, may panahon ng pagyakap, may panahon ng pag-iwas, may panahon ng pag-aaway, may panahon ng pagbabati. And so on and so forth, may panahon ng pagtatanim, may panahon ng pag-ani. A time to search, time to quit searching. A time to keep, a time to throw away, a time to tear, a time to be mend, a time to be quiet, and a time to speak. Minsan tahimik, minsan madaldal. What does people really get all their hard work? Sabi ni King Solomon sa verse 10, I have seen the burden God has placed on us all. Yet God has made everything beautiful in His own time. Kinakanta natin yun. In His time, in God's time, He makes all things beautiful. Kaya lang, ito ho, yung buhay natin, hindi ho pwede habang buhay may kagalit tayo.
Sabi ng Bible, may panahon na nag-aaway tayo, totoo yan. Pero may panahon din, nagyayakapan tayo. Di ba? Ang ganda eh. May panahon na nagdududa tayo. May panahon na tayo po ay lumalakas at pinanindigan ang pananampalataya. And that is the cycles of life. Kasi buhay po tayo. That's why sabi niya, so I concluded that there is nothing better than to be happy and enjoy ourselves as long as we can. Mamaya emphasize ko yung enjoying ourselves. And people should eat and drink and enjoy the fruits of their labor, for these are the gifts of God. Pag regalo ng Diyos, i-enjoy po natin. This is the cycles of life. Friends, although blessing, ang blessing po hindi masama. We enjoy the blessings of God, but ito ang warning. We must enjoy the blessing of God with God. It's not what a man gives, but rather what he gives that makes him great. It is not what a man possesses, but rather what possesses the man. Hindi yung kanyang natamo ang buhay, kundi kanyang ibinibigay ang buhay sa iba. That is love. May natanggap tayo sa Diyos. Thanks be to God. Pero ang totoong buhay, ang natanggap mo sa Diyos ay ibinibigay mo rin sa iba. Hindi alam ng tao na itinutulong mo sa ibang tao ay siyang nagbibigay buhay sa iyo. Yan yung Matthew chapter 10 verse 39. Jesus said, whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my name's sake will find it. Hindi rin ang ari-arian o kayamanan kundi kung sino ang humahawak sa kanya. Hindi ang kanyang pinangahawakan, kundi ang humahawak sa kanya. Huwag nating hayaan ang pera ang humahawak sa atin. Maraming tao, ang kumukontrol sa tao, pera, kaya ang tao naging masama. That's why the Bible says, the love of money is the root of all evil. Huwag ho ang pera, kundi tayo ang humawak ng pera. Ibig sabihin, tayo ang kokontrol, hindi po ang pera ang kokontrol sa atin. Kasi sa Panginoon, sino ba talagang yung Diyos? Sa ating Christian, the Bible says, we proclaim that Jesus is our Lord. Pero hindi ho ganun kadali pag sinabing, Jesus is my Lord, according to 1 Corinthians chapter 12, verse 3. Ibig sabihin nito, expression ng Lord, it speak of ownership. Di ba? Sa Greek po yun ay kurios. While Master Lord, despotes, denotes an unquestionable right to command. Sabi nga ni Lord sa Luke chapter 6, verse 46. Why do you call me Lord and do not do what I say? Bakit niyo pa ako tinatawag ng Panginoon? Hindi naman kayo sumusunod. Si Lord kasi, pag tinawag natin siyang Panginoon, that means ownership. Si Lord ang may-ari sa atin at ang kalooban niya ang dapat masunod. Kaya nagalit siya sa mga Hudyo. Bakit niyo pa ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Tapos hindi niyo naman sinusunod yung aking kagustuhan. Friends, that is the problem of Christianity in our time. Walang kamuang-muang ang mga Kristiyano. We are living in the last of days of our time. Dapat nga, pipreach ko ngayon ay Daniel 9:27. Kasi pag tinitignan ko yung current events nang may nangyayari sa mundo na hindi ho ninyo napapansin. We're living in the last days. Friends, rapture is on the way. Kaya lang ang dating sa akin ng Panginoon, i-prepare ang church how to face the rapture, how to face death, how to face life in the fullness of our Lord Jesus. Kasi ito ho last week ho, sinimulan na ho ng Presidente ng Amerika ang Board of Peace. Kung natatandaan ho ninyo, kung nagbabasa kayo ng current event, the Board of Peace, lahat po, nakaipo na ho sila ng 25 nation. 25 bansa, nagkakaisa ho, Board of Peace. Kaya si President Trump, gusto nilang bigyan ng parangal, the man of peace. Nagtataka lang ako, si Trump, the man of peace, pero gusto niya lagi gera. Yung Greenland na nananahimik, gusto ko niyang kunin. Whether you like it or not, gegerahin namin kayo pag hindi niyo binigay sa amin ng
Sabi ko, akala ko ba ito yung man of peace? See? Yun ang ibig sabihin ng Panginoong Yesus sa Matthew, chapter 14, verse 37. My peace I give unto you, not as the world giveth unto thee. Sa sanlibutan, may kapayapaan sila, but that is fake. Kaya lahat ng mga pangulo, leader ng buong bansa, they will try peace. But that is fake. Meron ba namang kapayapaang gera? Kaya ho sa seven seals, yung unang seal, Antichrist, the white horse. Pag, yung man of horse, white horse, the man of peace, ano siya? Magbibigay siya ng pagkukunwaring kapayapaan. Pero ang kasunod nun, red horse. Hindi ho yung alak ha. Red horse, ito ho yung gera. Kaya salungat. Sabi ko, ito na. Hindi ko alam eh. Kasi ang katuwang po ni President Trump, yung kanyang manugang, si Kushner. Yung iba sabi si Kushner daw. Ewan ko, I do not know. Hindi naman ako interesado sa Antichrist. Interesado ako sa Lord. At sabi ho ng mga ibang komentarista, AI who will substitute human knowledge and skills. Kumikilos na ho ang AI. Para sa iba, hindi lang robot ang AI, hindi lang siya information, it is the AI who will control human being in the end time. Lahat na ho ng transaction ng tao, AI, artificial intelligence. Sabi ng mga Bible scholar, probably that is the 666, kasi yung 6 ay numeral. Ang AI, numeral din. I don't know. Sabi niya, kayong mga tao, babasahin niyo ang Biblia. Ilang araw. Ang AI, 1 second lang. Alam na, nabasa na lahat ng Bible. Kaya niyang i-interpret ang Bible. Artificial intelligence. Kumakalat po yan sa buong mundo. Pati asawa, robot, AI. Grabe. Kaya sabi ko, we are now living in the last days. Are you ready? Hindi na lang pinapansin ng mga tao ito. Artificial intelligence ho ito. Sa word na artificial pa lang, duda na ako. Kasi artificial. Ayaw natin ng artificial sweetness. Artificial life, puro pansamantala. Ang gusto natin yung katotohanan. Yun ho ang ginagawa ho nila. Friends, continue to pray. Just prepare anytime. Ako, dama ko. The rapture of the church is very near. Just prepare it for yourself. Kung paano tinuturuan tayo ng Book of Ecclesiastes, how to face death, this time, how to face our Lord Jesus Christ at the rapture of the church. For 9th chapter of Ecclesiastes, the man blast away, most of the under the sun lifestyle are blown out. Even the man did his best not only to find out it is futile, it is vanity of vanities. Kaya sabi ho ni King Solomon para sa kanya, familiar philosophies of life that won't work. Hindi ho tayo magtatagumpay. For example, materialism and money. Hindi ka magtatagumpay sa pamamagitan ng pera at material. Sabi ni King Solomon, naranasan ko na yan. Walang kakwenta-kwenta ang pera at ang material. Di ba? Yun po yung tinuturo ng Panginoon. Ikalawa, Epicureanism, meaning devoted to sensual pleasure, luxury, or parang sosyalan. Good food, eat, drink, and be merry, for tomorrow we die. Wala ho ito. Wala ito sa sarap ng pagkain. Iba naman, humanism. Exalt yourself, those who do not believe in depravity, that's moral corrupt. It is the modern Tower of Babel syndrome. Humanism. Ibig sabihin ng humanism, ang tao po, my body, my property. Ako ang may katawan, pag-aari ko. Yun po yung humanism. Matagal na hong problema yan ng mga tao sa Genesis. Ang tawag po doon ay the Tower of Babel. What is the Tower of Babel syndrome? Kasi may nagtanong ho sa akin noon, naalala ko. Isang pari ho yan. O kaya magpapari pa lang siya. Inaakusahan niya ang Diyos. Hindi nito gago. Grabe. Magpapari siya. Bakit? Sabi,
Di bakit ganon? Buti nga sa nakalagay sa Bible, yung mga tao nagkakaisa eh. Bakit sila ginulo ng Diyos? Gusto pang pagbintangan ng Diyos. Di ba, naalala niyo Genesis chapter 11? People said, "Come, let us build for ourselves a city whose top will reach into heaven." Nagkaroon po sila ng unity. Nakakita ng Panginoon, nagkakaisa sila. Guluhin natin. Nag-uusap ang mag-ama. Ang God the Father at ang God the Son, ang Word of God. Bumaba ang Diyos, ginulo po ang mga tao dahil nagkakaisa sila. Yun ang tanong ng pari sa akin na nagpapara. Hindi mo ba nakikita yung problema? Bakit sila ginulo ng Diyos? Hindi ba maganda yung unity? Oops. Friends, this is importante ho ito. Unity without God is very dangerous. Kasi gusto nilang magtayo ng syudad na sila-sila lang. Ayaw nilang isama ang Diyos. Siyempre, ayaw ni Lord yun. From the beginning, God created human being, Adam and Eve, and God had fellowship with human being. Kasama siya. Maging kaya nga sa atin modern time, pag mag-aasawa ka, isama mo ang Diyos para hindi ka maging Tower of Babel. Pag magnenegosyo ka, isama mo ang Diyos para hindi ka Tower of Babel. Magtatayo ka ng pamilya, isama mo lahat ng gagawin mo. Isama mo ang Panginoon. Pag hindi mo sinama ang Diyos, you are living under the Babylonian Tower of Babel syndrome. Kaya walang blessing ni Lord pag hindi mo sinama ang Diyos. Yun ang problema. That's why the book of Proverbs says, "Trust in the Lord with all thine heart and do not lean into your own understanding." Yan ang nangyayari. Kaya yung peace, yung Board of Peace na ginagawa po ng iba't ibang bansa, nakakaipon na 25 nation na ho sila. Sabi ko, ito na naman tayo, ulitin na naman yung Tower of Babel, Babylonian, Tower of Babel syndrome. They're trying to have peace around the world para raw matigilan na ang gera. Pero puro gera ho sila. Yan. Akala nila makagagawa sila ng kapayapaan. That's why Jesus said, "Peace I leave with you, not as the world giveth I, that I give unto you." Hindi katulad ng sanlibutan ang kapayapaang ibinibigay ko sa inyo. Ang kapayapaan ng Panginoong Hesus ay totoong kapayapaan. Hindi po artificial. But human beings are always trying to build an artificial peace. Artificial intelligence, artificial love, lahat na lang ho, puro artificial. Kaya ito aral sa atin, bilang Christian. Huwag na huwag po tayo magtatayo ng pamilya na hindi isasama ang Diyos. Huwag na huwag kayong mag-aasawa na hindi nyo isasama ang Diyos. That's why marriage is the will of God. Ephesians chapter 5. Kaya hindi lang kayong dalawa nagmamahalan. Ang Panginoon papagitna sa inyo kasi siya magbabalot sa inyo ng kanyang pag-ibig. Yung totoong pag-ibig, hindi ho artificial. Kaya yung nasabi ni Angel kanina, sinishare ko sa kanya yung ating topic last Sunday. Pag wala kang plano sa babae, artificial ang pag-ibig mo sa kanya. Karamihan mga lalaki, girlfriend kita, shota kita, for 2 years ka lang, tapos expired ka na, magpapalitan naman ako ng iba. Kaya iba, palipat-lipat na mga boyfriend at girlfriend. Kaya sabi nila, yung ex ko, anong ex? Ang sagot ko ron, ibig sabihin ng ex, expired na siya. 2 years lang. Kaya yung babae, minsan 5 years na ho sila. Yung lalaki, wala pa rin kaplano-plano sa babae. Yung babae, hintayin ng hintay, pakakasalan kaya ako nito? Hindi, pinapasyal naman kita. Kumakain naman tayo sa labas, hindi ka ba masaya? Hindi niya alam, hinihintay ng babae. Hindi yun, hindi yung pagkain, hindi yung pera, hindi yung pasyal. Hindi yung enjoyment, artificial lang yan eh. Ang tanong, may plano ka ba sa akin? Kaya pag ang lalaki nagplano sa babae, magpapakasal tayo sa ganitong taon, magkakaroon tayo kung kalooban ng Panginoon, magkakaroon tayo ng 2 anak, doon tayo titira. Ang sarap pakinggan. You had a plan. Pero pag wala kang ang plano, friend, that is not love because God had a plan unto us. Diba? Ginamit kong text, Jeremiah 29. I had a plan for you. Plan for your welfare and not for your calamity. To give you a hope in the future. God has a plan. If you love your neighbor, your family,
your girlfriend or boyfriend, you must have a plan. Ano plano mo sa kanya? Pastor, ang plano ko sa kanya, 10 years muna kami. Hindi na, lola na ho yung babae, hindi na pwede magpakasal. Matanda na. Kasi hindi binigyan ng plano ng lalaki. Walang kinabukasan. That's why the Bible says, if God gave us a plan, we should also have a plan for our friends, sa magsyota, especially in our family. Ang magulang, ang plano sa mga anak, lumaki ng maayos, mapag-aral, mapagtapos, maging doktor, maging inhinyero, and so on and so forth. That is the sign of love that God gave us. If you do not have a plan, you do not love. Yung ba? And then, destiny, yung mga tao minsan, sabi ko sa Solomon, parang kung ano na sila, yun na sila. Hindi man lang marunong magsumikap sa buhay. After Solomon blasted all these hindrances, then he's now ready to build a new life above the sun. Kasi ang dalawang buhay pinapakita ni Solomon. Living under the sun means living over the earth. Itong buhay natin. Pero meron si Solomon na pinipresenta sa atin, living above the sun, which is living in the kingdom of God. That's why Jesus said, seek ye first the kingdom of God. Kasi ang buhay sa lupa, walang kwenta-kwenta. Di ba? Ano ho tayo eh? Kadalasan po ay alipin tayo ng sanlibutan. Have you read the Confession of St. Augustine? Si St. Augustine po, isa po siyang pari. Na kahit anong gawin niya, para ho siya si Martin Luther. Kahit anong gawin niya, nagkakasala siya kahit ayaw niya. Inisingin siya sa kanyang sarili. Si St. Augustine po, nung kanyang panahon, Christian na ho siya. Mahilig po siya sa babae. Yun yung kanyang weakness. Hilig siya sa babae. Ayaw niya yun, kaya lang yun ang kanyang weakness. Mahilig siya sa babae. No matter how he enjoyed the lust of the flesh, he always ended up wanting more. Yun ang napansin niya. Habang mahilig siya sa pita ng laman, pita ng mata, hindi siya kontento. Gusto niya marami pang pita ng mata, pita ng laman. No contentment at all. Kaya iyak siya ng iyak sa Panginoon when he strove for success, fame, and recognition, but this too led to bitter disappointment. Then he discovered, ito na-discover ho ni St. Augustine. He discovered himself that he had become a prisoner of his desires, which threatened to destroy his life. Kaya dumating sa panahon, gusto na niyang magpakamatay. Kasi alipin na ho siya ng kanyang pita ng laman. Alam niya mali, pero wala siyang magawa. Yung una ho, doon niya napansin, ang conclusion niya, ang kasalanan pala nakaka-addict. Una, patikim-tikim lang. Pero kakatikim niya, gusto niya, tikim ng tikim. Yun ang kasalanan. Di ba gano'n? Yung mga bisyo, gano'n, patikim-tikim ng alak, bata pa lang. Patikim-tikim ng sigarilyo, patikim-tikim ng babae, hanggang na-addict na ho. At doon po siya, Christian ho siya, hindi niya gusto ang kanyang, yun yung sinabi ni Pablo sa Romans chapter 7. Yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Yung ayaw kong gawin, yun ang ginagawa ko. Inis na inis ako sa aking sarili, wika ni Pablo. Gusto niya iuntog yung ulo niya sa pader. Parang si St. Augustine. But God said in Romans 8 verse 1, therefore there is no more condemnation for those who are in Christ. Bakit ganon, Pastor? Nagkakasala na nga, no condemnation. Hindi ho yung kasalanan ang pinag-uusapan doon. Ang pinag-uusapan, gusto mo ba ang kasalanan o ayaw mo? Because St. Paul and St. Augustine are both. Nagkakasala sila, pero ayaw nila ng kasalanan. Galit sila sa kasalanan, pero ginagawa nila. Naiinis na sila sa kanilang sarili. Parang tayo. Ayoko manloko, pero nakapanloloko ako. Ayoko magsamantala, pero and so on and so forth. Ang gusto lang ng Panginoon, kamuhian mo ang kasalanan, sapat na yon. Hindi kita hahatulan. Pero pag ginusto mo ang kasalanan,
Kaya yung turong Romans chapter 8 verse 1 is not for unbeliever. It is only for believers. Hindi ko ito tinuturo sa hindi Christian. Because the Bible says, therefore there is no more condemnation for those who are Christian. Sa Christian lang ho yun. Pero pag hindi ka Christian, nagkakasala ka, mananagot ka sa Panginoon. Why? Doon po pinapakita ng Panginoon yung ating weakness. Wala po tayong may pagmamalaki na magaling tayo at mahusay tayo umiwas. No! Lahat po tayo marupok. Kaya nga hindi natin pwedeng panghawakan ang ating kabaitan. Ang Diyos ang may tatanggapin lang tayo kapag si Kristo Jesus ang ating katuwiran. The Lord is our righteousness, not us. Kahit anong pagpapakabait ng tao, hindi ka tatanggapin ng Diyos. Dahil ang katuwiran lang ng kanyang anak na si Jesus ang tatanggapin niya. Di ho ba? Kaya kay St. Augustine, not that pleasure and beauty and ambition or money is evil. They become evil only when pursued apart from God. Again, Tower of Babel. Di ho ba? God must be the center and priority in our heart. Kaya sinabi ko sa inyo kanina, kung mabubuhay tayo, dapat kasama ang Panginoon. He must be the center of our life. Makikipagkaibigan ka, isama mo si Kristo. Lahat ng gagawin natin should always be Christ-centered. Pag hindi natin sinama si Lord sa lahat ng ating ginagawa, we are living on a Tower of Babel syndrome. Tower of Babel. They live without God. Yung bang sila-sila na lang ang gagawa. Sila-sila na lang ang magmamahalat. Sila-sila na lang ang magtatayo. Hindi nila sinasabi. Kaya ang Christian, everything that we are doing, we included God. Nagtayo ka ng pamilya, i-bless yung pamilya. Nagkaroon ka ng asawa, i-bless ng Lord ang mag-asawa. Nagkaroon ka ng anak, i-dedicate yung anak. Lahat po, magtayo ka ng negosyo, andun ang blessing. Bumili ka ng kotse, andun pa rin ang blessing. Kasama si Lord. Nakakatuwa eh. Lahat ng ginagawa namin, Lord, kasama kayo. Kaya ang saya-saya namin. That is how to face life and death according to King Solomon. Kasi si Solomon naranasan na lahat eh. Pero sa kanya hindi masaya. Kaya sabi ni Solomon, I've tried all those things and they do not satisfy. Allow me to save you from the trouble I've been there. Kaya si Solomon, madali siyang paniwalaan kasi naranasan niya. Kung ang nagsasalita rito sa Ecclesiastes ay hindi mayaman at hindi matalino, hindi ka panipaniwala. Pero siya, naranasan niya. The sovereignty of God. In Ecclesiastes chapter 9, pag sinabi ho ron, verse 1, wise men and their deeds are in the hands of God. Man does not know whether it will be love or hatred, anything awaits him. King Solomon explains to us, God is in control of everything. Ang ating Panginoon may control. The absolute, chapter 9, verse 2, the absolute certainty of death. Ito na ho. It is the same for all. There is one fate for the righteous and for the wicked, for the good and for the clean and for the unclean, the man who offers sacrifice and for the one who does not offer. Kay Haring Solomon, ito ang kanyang conclusion. Walang pagkakaiba yung mabait at salbahe. Mamamatay ka rin. Walang pagkakaiba yung mayaman at mahirap. Mamamatay din kayo pareho. Hindi, no, grabe siya. Tinitingnan niya ang perspective ng lahat. Huwag mong sabihin mayaman ka, mamamatay ka rin. Huwag mong sabihin mabait ka, mamamatay ka rin. Kaya lahat ng yan, tinignan ho niya. As a good man, so is the sinner. As the swearer is so the one who afraid to swear. Verse 3, this is an evil in all that is done under the sun, that there is one fate for all men. Yan, lahat ho tayo. Kaya wala ho tayong mapagmamalaki. Tama ho ang Hebrews 9:27. It is appointed unto man to die once after this judgment. Friend, death is an appointed time by God. When? I do not know. Hindi ko alam kung kailan. Ako, hindi ko alam kung kailan. Sana nga mag-rapture na. Para wag na tayo ilagay sa ataol. Paggastos eh.
Sabi ho niya, sa verse 3, chapter 9 ng Ecclesiastes, evil and insanity reside in human heart. Talaga masama ho ang tao. There's an evil in all that is done under the sun, that there is one fate for all men. Ang nirereklamo niya, yung buhay sa ilalim ng araw, yung buhay po sa ibabaw ng mundo. Napakahirap. Furthermore, the hearts of the sons of men are full of evil and insanity. Marumi po ang tao eh. Their heart throughout their lives, afterward, they go to the dead. Mamamatay din yan. Grabe ho, ano? Kaya lang, tinignan niya sa verse 4-6, there is hope for the living. Pero hanggat nabubuhay ka, may pag-asa. Yan. Hindi naman natin sinasabi walang kakwenta-kwenta. Siyempre, walang kwenta buhay. Pero kung ikaw ay binubuhay pa ni Lord, may pag-asa ka pang magbago. May pag-asa ka pang ayusin ang iyong sarili. That's why Solomon, chapter 9, verse 9, enjoy your wife, which is God's gifts to you. Enjoy your children. Enjoy the love of God in you. Also His grace and mercy. Yun ang ibig sabihin ni King Solomon. Kaya sabi ko sa akin ng tao, na buhay, hindi mo lang na-enjoy yung buhay. Eh si King Solomon, sabi niya, enjoy your wife. Gusto ko yun eh. Asawa mo, enjoy your wife. But, enjoy your wife with God. Kasama mo dapat ang Diyos. Alam naman kayong dalawa lang. Unfair naman yun. Di ba? Hindi, tayong dalawa lang. Walang makikita. No, friends, let us include God in our relationship between husband and wife. Ephesians 5 po yun. Kaya kay Solomon, i-enjoy mo yung asawa mo. Pero huwag mong kakalimutan, isama mo ang Diyos. I-enjoy mo yung mga anak mo, pamilya mo, pero isama mo ang Diyos. Enjoy your business with God, enjoy your girlfriend, and so on and so forth with God. Ibig sabihin, kasama mo ang Diyos, lahat ng paraan ng iyong pamumuhay ay ayon sa kalooban ng Diyos. Siyempre, nai-enjoy natin eh. Di ba? Because God has a plan. Now, this is the way to handle life. Get excited in life, eating good, enjoy your wife, get involved in the program of God around you. Yan po tayo. Nais ng Panginoon. Above the sun is the answer towards our life on this earth, under the sun. Solomon said, living under the sun, that is earth, is very hard. But living above the sun is good. Ito yung conclusion niya. The chief end of man is to love God and enjoy Him forever. Ito, I will end with this. Tatanungin, are you enjoying the love of God? Nai-enjoy ba kayo sa pag-ibig ng Diyos? Even in our prayers, binabanggit po ba natin? Di ba sarap? Ako, nasa labas ako, nasa balcony, nakatingin ako sa langit. Ama, salamat sa pag-ibig ninyo. Enjoy na enjoy ako sa pag-ibig ninyo. Enjoy na enjoy ako, Ama, sa iyong mahal na anak na si Jesus. Ama, salamat sa biyaya at grasya ninyo. Enjoy na enjoy ako, napakasaya ko sa piling ninyo, Panginoon. Nadadama ko, natutuwa ang Diyos. Anak, bihirang tao nagpapasalamat sa akin. Karamihan ng tao, hindi nila ako ini-enjoy para sa kanila. Stricto ako, KJ. Pero anak, gusto ko ang mga tao na i-enjoy ang aking pag-ibig. Masaya ang Diyos pag na-enjoy natin siya. Ibig sabihin, nabubuhay tayong kapiling ng ating Panginoon. That is why King Solomon said, living under the sun is very hard, but living above the sun is good. And the chief end of man is to love God and to enjoy God forever. Kasi kung dito pa lang sa lupa, hindi mo na na-enjoy ang Diyos, paano na pag nasa langit ka na? Hindi mo rin siya ma-enjoy. Not just to serve Him, to obey Him, a sacrifice, but enjoy our life in the presence of our Lord Jesus Christ. Enjoy. That is our family. Huwag na huwag kayo mag-e-enjoy nang hindi nyo sinasama ang Diyos. Sabi nga ng isang tao, sino ba may sabi nun? Sa Amerika ho kasi, ay andun sa kanila yung mga kayamanan eh. Pero ang karamihang Amerikano, hindi ho masaya sa kanilang buhay. Kaya sabi niya, kung ang
Kayamanan ang makapagpapaligaya sa tao. Bakit ang Amerika daming kayamanan, hindi sila masaya? Material ho yun. Kaya doon, sabi ni Solomon, ang talagang pakay ng Diyos sa ating mga puso, it is just like a vacuum. Isang sisigla ng ating puso. Pag hindi tumira ang Diyos sa puso natin, we cannot be content with everything that we have. Money, material, and so on and so forth. Ang tanging makapagsasatisfy lang sa puso ng tao ay kapag si Kristo ay nasa loob ng ating puso. Satisfied, full of joy, peace, and love. Enjoying the love of God through Jesus Christ. Friends, that is the way we must face this life. Kasi po, ayokong masayang ang ating buhay. One day or one another, someday, may mamamatay sa atin. Sana nga wala na. Sana nga mag-rapture na sa linggo. O ngayon. But hindi natin masabi. But the Lord has put in my heart that we might learn how to prepare our life. Whether by life or by death, Christ must always be glorified in our hearts. Kamatayan man o sa rapture, dapat we are always prepared to face our life. Let us all please bow down in prayer. Pinakamamahal naming Ama, maraming salamat po sa paghahanda ninyo sa aming buhay. Habang hinihintay namin ang pagdagit at pagsundo ng aming Panginoong Hesus, nabubuhay pa po kami sa daigdig nito na napakahirap na punong-puno ng problema. Subalit aming Ama, patnubayan niyo po kami. Dalangin namin sa lahat po ng aming gagawin. Kasama namin kayo. At ma-enjoy namin ang tunay na presensya ninyo sa aming buhay. Itataguyod niyo nawa ang bawat pamilya, ang bawat mag-asawa. Sa lahat, Ama, ng aming gagawin, abutin kami ng inyong mayamang awa. Tulungan niyo po kami, Ama, na lumago sa aming Panginoong Hesus. Kami, Panginoon, nagugulin ang aming buhay katulad ng sinabi niyo sa inyong lingkod na si Moses. Teach us, O Lord, how to number our days, that we might spend it according to your wisdom, O God. Tulungan niyo kami matutong gugulin ang aming bawat pahina ng buhay nang hindi ito nasasayang, kundi maigugol para sa inyong kaluwalhatian. Ama, salamat po. Lagi namin aalalahanin na kayo ang aming Diyos. Sa piling ninyo, mabubuhay kami magpakilanman. Maging dito sa lupa, Panginoon, ay maranasan po namin kayo. Abutin niyo ang mga anak ninyo sa kanilang mga kalalagayan sa buhay. Paghagalingin niyo, Ama, ang kanilang mga sakit at karamdaman. Tutugunin ang kanilang hinaing, sapagkat kayo ay kasama namin sa buhay na ito. Sa hirap o ginhawa, O Diyos Ama, kasama namin ang aming Panginoong Hesus. Kaya't kami po ay hindi nababahala o natatakot, for the Lord Jesus is our shepherd and we shall not want. Thank you so much, Father, for all your blessings, for your love, for your grace and mercy. Salamat sa habag ninyo na amin pong tinatamasa araw-araw. Father God, tulungan niyo kami maging alulod kami ng inyong pag-ibig, alulod ng inyong pagpapala, alulod ng inyong katotohanan, saan man kami naroon, maging daluyang kami ng inyong katotohanan. Narito kami, Ama, sa iglesyang ito na inyong tinayo. Tanggapin niyo nawa ang aming tithes and offering. Nais po namin maging bahagi ng inyong gawain sa anumang kaparaanan, sapagkat kayo ang pumili sa amin at tumawag. Gawin niyo kaming alulod ng inyong pagpapala, lalo na sa inyong mga anak sa iglesyang ito. Tanggapin niyo po ang aming tithes and offering, love gifts, and pledges. O God, that we might be a part of your kingdom here on earth as it is in heaven. As you prepare your people, O God, for the coming rapture, deal kindly with us, O God, and always remember us in your heart. O Lord, thank you so much. And we pray, O God, na pagpapalain niyo ang mga anak niyo ito. Tamasahin nila ang kapuspusan ng inyong biyaya at grasya. Basbasan niyo silang lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. This we pray in the name of Jesus Christ. And everybody say, Amen. Amen. Let's just give a clap offering to the Lord.